Kamusta po kayo lahat at welcome po sa aking channel. Ngayon po tunghayan natin at panoorin kung ano nga ba ang mga dahilan kung bakit unti-unti na pong bumabagsak ang rehimeng Xi Jinping at hirap na po ang mga mamamayan ng China. Ang title po nito, ang mga dahilan ng pagbagsak ng China. China economy is down. Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa channel po ni Ebad PUP. Nasa description po ang link na kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanya. Huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para ma-update kayo kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Makikita po natin ngayon sa video ang ilang mga Chinese workers na nagpo-protesta sa isang kumpanya sa China. Sila raw ay hindi nakatanggap ng sahod dahil ang kumpanya ay naapektuhan sa taripang ipinataw ni Trump sa bansang China. Mga kababayan, humaharap sa isang malaking dilubyo ngayon ang China dahil sa mga ipinataw na taripa ni Pangulong Donald Trump ng Amerika. At maraming mga eksperto ang nagsasabing mukhang lulubog ang ekonomiya ng China ngayong taong 2025 at sa hinaharap. At sa latest pong balita, ukol dito sa taripa na ipinataw po ni Donald Trump, nakipag-usap na daw po, hindi ko po lang sure kung totoo po to. Alam naman po natin ang China, puro fake news, no. Nakipag-usap na raw po itong si Xi Jinping kay Donald Trump para po magsalubong po sila sa gitna, no. Hindi na po kaya ng China na makipagsabayan dito sa Amerika. Ito na nga po bang sinasabi natin, no? Magbababa rin pala ng pride itong si Xi Jinping. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Tunayan nga, mayroong mga nangyayaring protesta mula sa mga Chinese citizens sa loob mismo ng China. Ayon sa ulat ng New York Post, may mga protesta sa China dahil sa kakulangan ng sahod para sa mga manggagawa. At ang nakikita po nilang dahilan kung bakit ito nangyayari ay dahil sa mga buwis ni Trump sa bansang China para sa mga import. Kaya ang malaking katanungan po ngayon, ano ba talaga ang totoong estado ng ekonomiya ng bansang China? Ito nga ba ay tuluyan ng bumabagsak? Bago po natin sagutin ang katanungan na yan, ay hinihiling ko pong i-like nyo na ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Ito na nga mga kababayan, noong May 6, 2025, maraming manggagawa sa China ang nagpo-protesta dahil hindi sila pinasahod. Ito po ay ayon sa ulat ng isang international news outlet na New York Post. Ito raw ay nagsimula matapos magpataw si Pangulong Donald Trump ng mataas na buwis sa mga produktong mula sa China. Ang mahirap nga lang po dito, no, yung mga ordinaryong mamamayan ng China na nagnenegosyo, sila ang tunay na naapektuhan. Tapos hindi sila tinutulungan ng kanilang leader. Yan po ang kanilang reklamo. Alam niyo po na mahirap po o hindi po sila binibigyan ng karapatan na magreklamo sa China dahil po sa CCP yung bansang yan. Pero po dahil po sa nangyayaring to ay nilalabog na po nila mismo ang kanilang pamahalaan. Sinusuwag na po nila si Xi Jinping dahil sila po mismo ay hirap na sa pamamahala nito ni Xi Jinping na alam naman po natin na walang kwenta ang kanilang leader na to. Dahil dito, nagsara ang maraming pabrika sa China. At maraming manggagawa ang nawalan ng trabaho o hindi binabayaran ng tama. Ayon sa ulat ng Radio Free Asia, mabilis na kumakalat ang mga protesta sa iba't ibang lugar sa China. Ang ilang manggagawa ay tinanggal sa trabaho nang walang dahilan at hindi binayaran ng tama ang kanilang sweldo. Paano na yung mga pamilya ng mga yan, di ba, kung tutuusin? Saan sila kukuha ng ipangkakain nilang sa kanilang mga pamilya? Ganyan ang ginagawa nitong si Xi Jinping, no, hindi man lang tulungan ng kanyang mga nasasakupan. Napaka masamang ehemplo talaga nito ni Xi Jinping, no, dahil dapat siya ang mismong unang-unang tumutulong sa kanyang mamamayan kasi po hawak niya yung mga yan siya ang leader. Pero ang lumalabas po talaga dito, nagagalit na po lahat ng mga Chinese citizen kay Xi Jinping dahil pinababayaan po sila ni Xi Jinping.
dahil sa laki ng buwis na halos 145% na dagdag. Nalugi ang maraming pabrika at huminto sa operasyon. Aabot sa 16 milyon na trabaho ang nanganganib. Grabe. Ayon sa New York Post, mayroong isang 26 years old na lalaki mula sa isang pabrika ng laruan sa Xinjiang ang nagsabi na pinauwi sila ng 2 linggo nang walang bayad dahil sa epekto ng buwis ni Donald Trump. Kaya nga 'di ba yung sinabi ko sa inyo, no? Ewan ko po kung totoo 'yon, pero bali-balita po talaga 'yon na talagang nakipag-usap na itong si Xi Jinping kay Donald Trump, no? Para magkasundo sila at magsalubog sila sa gitna. Kumbaga nakipag-deal na po yung China dahil hindi na talaga kinakaya ng ekonomiya ng China ang pagpataw ng napakalaking taripa ni Donald Trump dito sa China. Sa iba pang bahagi ng China, may mga construction workers na nagbantang tumalon sa gusali kung hindi sila babayaran. Grabe. Sa probinsya ng Hunan, isang pabrika ng gamit pampalakasan ang nagsara bigla at hindi man lang nagbigay ng benepisyo sa mga empleyado. Sa ginagawa ng gobyernong Xi Jinping talaga ay talagang mag-aaklas na ang kanyang mga mamamayan. At ayun nga, people power, yan na po yung sinasabi natin na pwedeng mangyari talaga. Kahit po komunistang bansa sila, ay talagang gagawin na po yan ng mga mamamayan ni Xi Jinping dahil sila po ay nahihirapan na sa pamumuno nito ni Xi Jinping. Maraming leader ng industriya sa China ang nag-aalala at pinayuhan na ang mga supplier na ihinto ang pagpapadala ng produkto kahit si Pangulong Xi Jinping ng China ay bumisita sa mga kalapit na bansa tulad ng Vietnam at Malaysia upang makahanap ng bagong kakampi. Yun nga lang nga po, yung strategy ginagawa na yan ni Xi Jinping ay na-detect agad ni Donald Trump dahil tinatawan niya rin po ng napakalaking taripa yung Vietnam at kung ano pa pong bansa yan na pagsasalinan o lilipatan ng mga factory ng China. Pati po ang Cambodia, pinatawan din ng napakalaking taripa ni Donald Trump. Hindi niya po mautakan si Donald Trump kasi po negosyante po yan. Alam niya na po yung discarding na ginagawa na yan ni Xi Jinping. Nitong April, bumaba ng gusto ang aktibidad sa mga pabrika ng China. Pinakamababa sa loob ng 16 na buwan. Bumaba rin ang bilang ng mga bagong order para sa pag-export. Ayon sa mga eksperto, nagpapakita ito na may epekto ang taktika ni Trump laban sa China. Hindi siya uubra kay Donald Trump dahil noon pa pong businessman yan. Kaya nga naging bilyonaryo yan dahil napakahusay na businessman ang leader ng Amerika. Kahit na gumaganti rin ang China sa pamamagitan ng mataas na buwis sa mga produktong mula sa Amerika hanggang 125%. Sa ngayon, wala pang planong makipagpulong si Trump kay Xi Jinping. Ngunit sinabi ni Trump na maaayos ang nangyayari pagdating sa usapang pangkalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Well, obvious po mga kababayan na isang malaking tinik para sa China ngayon etong ginawa talaga ni Trump na pagpapataas ng taripa. At narito po ang nangyayari ngayon sa loob ng China. Una, bumabagal po ang mga aktibidad sa pabrika. Ayon sa ulat ng Reuters, bumagal ang aktibidad ng mga pabrika sa China noong April na may malaking pagbagsak sa mga bagong order para sa export. Ang Purchasing Managers Index or PMI ay bumaba sa 49 na mas mababa sa inaasahan. So basically, sinasabi lang po dito mga kababayan na wala na masyadong order na pumapasok sa China. At dahil po wala na masyadong order, ibig sabihin wala na rin silang ma-generate na income. Kaya nga po karamihan po ng mga Apple products na dating ginagawa po yan sa China ay inilipat na po halos lahat sa India. Dahil nga po sa ganung diskarte ng Pangulong Donald Trump ng Amerika. Kaya wala na po halos kitain talaga ang mga mamamayan ng China. Wala pong hanap buhay. Dahil po ito pong si Xi Jinping, alam naman po natin ay nagpapataas din ng ihi at napakayabang na. Yun nga, hindi nga po siya nakipag-usap ng maayos kay Donald Trump at bagkus nakipagsabayan pa po siya sa pagtaas ng taripa.
dahil yung kanilang isang pinakamalaking market which is Amerika ay nagpataw nga ng napakalaking buwis na para bang kahit na magbenta sila sa bansang ito ay hindi na rin sila kikita. At dahil po dyan, maraming mga kumpanya ngayon sa loob ng China ang di umano'y nahihirapan. Ayon sa pagsusuri ng Goldman Sachs, hanggang 16 milyong trabaho sa sektor ng pagmamanufacture at kalakalan sa China ang nanganganib mawala dahil sa mga taripa nga nitong Amerika. Kaya nga karamihan talaga ng mga Chinese citizen ay nagmamigrate na po, umaalis na po sila, lumilisan na sila sa kanilang tinubuang bayan. Sila po ay nagmamigrate sa iba't ibang bansa para lang po sila ay makasurvive at doon po sila nagnenegosyo. No? Kaya ito pong ginagawa ni Xi Jinping na to, kung talagang hindi siya magbababa ng pride at hindi talaga siya makikipag-usap dito kay Donald Trump ukol sa pagtaas ng taripa, ay talagang maghihirap po at babagsak totally ang ekonomiya ng China. Ayon po sa ulat ng The Strategist nung nakaraang buwan, ito po yung pinoproblema ngayon ng China kung bakit bumabagsak ang kanilang ekonomiya. Una ay mayroong krisis sa sektor ng real estate o yung mga pabahay. Ang sektor ng real estate na dating bumubuo sa halos 24% ng GDP ng China noong 2018 ay bumabagsak sa 19% noong 2024. Saka ito po yan paanong titirhan yan ng mga mismong nasa China, di ba? Paano silang mag-i-invest sa mga real estate na yan? Alam nyo naman po yung ginamit po ng mga materials dyan sa pagbuo ng mga building na yan. Napakamahinang klase. Alam nyo naman po, minadali, made in China. Kaya nga po na invento yung salitang made in China dahil dito po sa kagagawan po talaga ng China. Kumbaga, hindi po materials fuertes. Talagang malulugi sila. At syempre, paano sila mag-i-invest kung wala silang mga hanap buhay? Bagsak ang ekonomiya nila. Wala nga silang mahanap na trabaho at hindi sila tinutulungan nito ni Xi Jinping, ng kanilang leader. Paano talaga? Talagang babagsak lahat po ng ekonomiya nila. Hindi lang po sa sektor ng real estate. Lahat po yan, pati po yung mga pabrika at kung ano-ano pa pong trabahong gine-generate dyan sa China. Kaya nga po naghihirap na talaga ang mga ordinary mamamayan ng China dahil sa ginawa ni Xi Jinping. So uulitin po natin 24% ng GDP or kabuang income ng China ay nanggagaling po sa real estate. Ibig sabihin, halos 1/4 ng kanilang income ay mula po dito, tapos bumagsak pa yan noong 2024. Ang pangunahing kumpanya tulad ng Evergrande at Vanke ay naharap sa mga problema sa utang at likididad na nagdulot ng pagbaba ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan at mamimili. Ang pagbagsak ng sektor na ito ay nagresulta rin sa pagbaba ng kita ng mga lokal na pamahalaan mula sa pagbebenta ng lupa na bumaba ng 23% noong 2022 kumpara sa nakaraang taon. At eto nga po, ayon sa Statista.com, na ang isa rin sa mga dahilan kung bakit bumabagsak ang ekonomiya ngayon ng China ay dahil sa pagtaas ng kawalan ng trabaho ng mga kabataan. Ang kawalan ng trabaho sa mga kabataang Chino na nasa edad 16 to 24 years old ay umaabot na sa 21.3% noong June 2023. Isipin nyo, karamihan ng mga kabataan nagiging influencer na sila at mismong nasa gilid sila ng kalye. Kung makikita nyo yung mga video noon na ginawan din natin ng reaction video yon, talagang halos lahat sila po ay nagtatayo na po, nag-online selling sila. At mismo po yung mga taxi driver din ay wala na rin po silang isakay na pasahero dahil wala nga po mga pera yung tao. Di ba po? Siyempre yung mga fresh graduate, walang mga experience, walang tumatanggap sa kanila. Dahil wala nga rin pong trabaho. Bagsak ang ekonomiya ng China. So ano ang gagawin nila? Di ba? Talagang gumastos sila ng malaki sa pag-aaral pa lang nila. At siyempre, pagka-graduate nila, hahanap sila ng hanap buhay nila o ng trabaho, wala silang ma-applyan. Dahil nga po bagsak ang ekonomiya ng China. Kaya ito talagang solusyon dyan. Dapat itong si Xi Jinping ay makipagkaibigan na sa kahit ano pa mang bansa, hindi lang po sa Amerika. Dapat tigilan na ni Xi Jinping ang pangahara sa West Philippine Sea o mismong sa Indo-Pacific. Dapat makipagkaibigan siya, hindi niya dapat inaaway ang kanyang mga kapitbahay. Kasi siya po ay nagpaparami ng kaaway at hindi siya nagpaparami ng kaibigan. Kaya nabibigyan ng hard time ang mga Chinese, lalong-lalo na po sa mga embassy
no, o mga airports ng iba't ibang bansa dahil sila po ay mainit na sila sa mata dahil sa ginagawa ng kanilang leader. Kumbaga po, no, damay-damay na po talaga. Sila pong mga inosenteng Chinese na walang kinalaman sa politika ay nadadamay po sa kagagawan ng kanilang leader. Ang pinakamataas na naitala. Bagaman bumaba ito sa 17.1% noong October 2024, nananatili itong mataas at nagpapakita ng kakulangan ng mga oportunidad sa trabaho para sa mga bagong graduate. Ang mataas na antas ng kawalan ng trabaho ay nagdudulot ng pagbaba ng kumpiyansa ng mga kabataan sa ekonomiya at nagpapalalim ng problema sa domestic consumption. Tama. At bukod po dyan, nagkaroon din ng pagbaba ng mga foreign investors sa China. Ang FDI or Foreign Direct Investment sa China ay bumaba ng 29.6% mula January hanggang July 2024 kumpara sa parehong panahon nung nakaraang taon. Tingnan nyo yung nangyayari sa mismong mga mamamayan ng China, no? Hirap na hirap sila. Samantalang itong leader nila na si Xi Jinping, abalang-abala, no, sa panghaharas at pangbubuli diyan sa Indo-Pacific sa mga kapitbahay niya. Abalang-abala siya, no, na magpalakas ng kanilang sandatahang lakas. Pero hindi niya naiisip ang hirap na hirap ng kanyang mga mamamayan na dapat yun ang una niyang pinapriority dahil yun po ang mga nagbabayad ng tax. Doon niya po kinukuha ang ang pangpondo niya sa kanilang sandatahang lakas at kung ano-ano pa. Pero itong si Xi Jinping tila walang pakialam talaga sa kanyang mga mamamayan. Kaya kawawa talaga itong mga Chinese citizen. At isipin nyo, darating ang panahon talaga na magkakaroon po talaga ng people power. Kahit po komunistang bansa sila, ay mangyayari po talaga. Dahil ngayon pa lang po ay talaga nagwewelga na sila. Dahil hirap na po sila. Yung kabuhayan po nila ay sobrang bagsak na po talaga dyan sa China. Ang pagbaba na ito ay nagpapakita ng pag-aalinlangan ng mga dayuhang mamumuhunan sa ekonomiya ng China na maaaring dulot ng mga tensyon sa geopolitics, pagbagal ng ekonomiya at mga pagbabago sa istruktura ng ekonomiya ng bansa. At sinong siraulong foreigner, no, ang mag-i-invest sa China kung alam niyang malulugi lang siya? Alam naman po ng mga nag-i-invest yan na tinitingnan nila lalo yung stock market, no, lalo po yung ng China talaga, ekonomiya. Alam nila yan kung bumabagsak ba o tumataas. Ganun po yun, matatalino po yung mga negosyanteng yan. Hindi po sila susugal at alam din po nila na talagang itong China ay bad news. Talagang sila ang gumagawa ng hindi maganda sa mga kapitbahay nilang bansa. Yun nga sinasabi ko sa inyo, di ba, na imbis na maghanap siya o magparami siya ng kaibigan, ay nagpaparami si Xi Jinping ng kaaway. Lahat na lang po talaga ay inaaway niya at balak niyang sakupin ang mga EEZ ng lahat ng bansa sa Indo-Pacific. Bukod sa mga yan, bumababa rin ngayon ang bilang ng mga consumer sa China dahil sa pagbaba ng kanilang populasyon. Ang populasyon ng China ay nagsimulang bumaba na may higit sa 2 million na tao ang nawala noong 2023 dahil sa pagtanda ng mga populasyon at pagbaba ng bilang ng mga kabataan na nagdudulot ng pagbaba ng labor force at konsumo. Kasabay nito, ang mataas na antas ng utang ng mga lokal na pamahalaan korporasyon ay nagpapahirap sa pagpapalawak ng pampublikong paggasta upang pasiglahin muli ang kanilang ekonomiya. Ayon pa sa isang aktivistang si Je Feng na isa sa mga dating leader ng protesta sa Tiananmen Square noong 1989, matagal nang hindi nakakabangon ang ekonomiya ng China. Diba? Mismong siya na nagsabi na matagal nang hindi makabangon ekonomiya ng China. Samantalang ang binabalita ng gobyernong Xi Jinping, sila daw ay napakataas daw yung in-improve ng kanilang ekonomiya. Sila daw yung talagang halos magiging number 1 na lahat po ng positive. No, yan po ang ibinabalita nila sa buong mundo. Pero mismong ang mga Chinese citizen, lalo po yung nagsabi na yan, no, at marami pong iba na mga normal na citizen na mismong nakaka-experience ng buhay sa China. Sila po ang mismong nagre-report kahit po mahuli na sila o anumang mangyari sa kanila. Ginagawa po nila para makalat lang po nila ang totoong balita na nangyayari sa China. Mula pa noong pandemya at lalong pinabigat ng mga bagong taripa ni Trump. Hindi rin talaga ito madali para sa mga negosyante sa China. Ayon kay Wang Xin, na pinuno ng isang samahan na may 2,000 Chinese merchants, maraming pabrika ang ipinatigil muna ang produksyon o binawasan ang supply dahil
hindi na kayang pasanin ang gastos dulot ng mga taripa. Grabe. So ilan lamang po yan sa mga ibinabalitang dahilan ng pagbagsak ngayon ng ekonomiya ng China. Tama. Sa inyo pong palagay mga kababayan, makakabangon pa kaya ang bansang ito? Ayun lang po, no, ate po nagawa ng reaction video, itong video ni Ibad Pop. Mag-comment po kayo sa baba kung ano sa loobin nyo dito po sa napanood nating video. Makakabangon pa po ba ang China? Sa titig ko po ay hindi na, kung talaga pong magdidire-diretso ang kahangalan at kasakiman nito ni Xi Jinping. Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para ma-update kayo kapag po naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Ingat po kayo lahat, at till next time, God bless and peace out. Bye!